Magtanim ng coconut seed. So ito ay coconut seed, guys. Yan. Na-wash out na yung ibang lupa. Dahil mabato dito, guys, mabato. Kaya itong luti na to bininta kasi parang walang gaanong income yung may-ari. At dahil mura lang, 400,000 lang, binili ng kapatid ko. Yan. Parang katuwaan lang ba? So yan. Malawak naman tong lugar na to. I think 1 hectare. Yan. Pero nga mabato. Mabato siya at saka matarik. Yan, matarik doon sa baba. Kita nyo naman ang tarik-tarik niyan. So, washed out ang lupa. So guys, ang tamang pagtanim ng coconut ay kumbaga maghukay ka dyan. Tapos i-measure mo yung laki ng coconut. Ibaon mo siya ng hanggang dito or hanggang dito. Kaya lang, dahil mabato nga siya, guys, hindi na ako nakapaghukay ng sobra pa. Bato na talaga eh. Tsaka kailangan talagang tamnan ng coconut dito kasi almost wala ka namang makita ditong puno. Ayan o. May mga coconut na malayo. Ayan o. So, ang gawin na lang dyan, guys, magdagdag ako ng lupa dyan. Actually, buhay naman siya eh. Oh, healthy naman siya. Kahit hindi siya gaanong malalim. Pero the best talaga malalim. So, yung sabi ng ibang planters, yung ibang farmers, lagyan daw ng asin bago magtanim. So, next time na lang siguro kapag halimbawa maglagay ako ng lupa dyan, siguro saka na lang magdagdag ng asin. Kasi parang hindi pa naman niya kailangan ng asin. Sabi nila kasi kapag sa seashore daw, ang gaganda ng tubo ng nyug kasi may asin ang lupa doon. So, try natin. Malay mo, maganda naman talaga. So, kahit nga sa kamote, ang ganda ng harvest pag malapit sa seashore. Try nyo, yung mga malapit sa, sa dagat. Try nyo magtanim ng kamote dyan. Ang sarap ng lasa ng kamote. Manamis-namis na medyo maalat. So, yun guys. Thank you so much for watching.